Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga guys, ay naku po. Nagsuri na po si Mayura Lacuna. Pero may pero yung pagsusuri niya. Dahil mananagot daw yung mga nagdaang mga garbage contractor. Mukhang mayroon po tayong napag-alaman na yung UNEL po, yung garbage collector, na ang sabi ng driver hanggang December 31 lang po sila. So ito nga po ngayon, mapapanood natin sa video ito yung pagsusuri ni Mayura sa mga Manilinyo kung bakit hanggang January 4 ay andyan pa rin po yung mga basura mga kuys mga gayas at sino itong sinisisi niya mga kuys mga gayas. Okay, yan po ang mapapanood natin sa video ito. Okay, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, share, and subscribe mga kuys mga gayas. Mega love shout out po sa ating lahat, mga ko-vloggers ko, iskunyan vloggers na sumusuporta palagi kay Yomi, Isko Moreno, basta sa katotohanan lang po tayo mga kuys mga guys, no? Mega love shout out to Mamilsi, kay TTV Pilipinas, Channel Reads, ayan, kay Boss ng Bayan, FAG Ponce, lahat-lahat po, Busila, kay Ma'am Rochelle Hunting, mega love shout out po sa ating lahat. So, without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! This video is today to GMA Integrated News mga kuys mga guys. Pasok. Nais ng Manila LGU na managot ang kinontrata nilang garbage collector. Hindi kasi nahakot mula pa nung pagsalubong sa bagong taon ang tambak ng mga basura sa lungsod. Nakatutok si Jonathan Andan. Matapos ang salubong sa bagong taon, sangkaterbang basura ang naiwan sa lungsod ng Maynila. Sa Baseco, halos sakupin na ng basura ang kalsada. Tumbong kalsada nila rito, tumpok-tumpok yung mga basura. January 1 pa daw to, mga to nandito, nagsisimula ng mga moy, tapos dumadami na yung mga langaw. Nakaka-apekto na raw sa negosyo ng mga nandito, pati na raw sa... Take note mga kuys mga guys ha. Take note. January 1 nagsimula yung mga basura dyan ha. Take note. Mamaya po pag-usapan natin. Mahahagip po natin yan. January 1. Okay? Hanggang ngayon 4. 5 na ngayon. nilang halusugan. Nagkakasakit na ako ng ubo, di na ako kakahinga. Kung hindi kami magtinda, paano naman ang hanap buhay namin? Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. Yung asawa ko nahihiro na sa amoy. Problema na rin ang langaw sa mga nagtitinda ng pagkain na nasa tapat ng mga basura. Wala ba epekto yan sa karinderya nyo? Pagkain pa man din tinda nyo. Hirang nga langaw sir eh. Kaya iba nagreklamo na din. Dahil walang nagahot ng basura, araw-araw daw na daragdagan ito dahil may mga nagtatapon pa rin dito. Sinasaway namin, nagagalit sila eh. So nag-aaway pa kayo? Oo, kahanap ka pa ng kaaway. Bukod sa palengke, may tumpok din ng basura sa tapat ng eskwelahan, tapat ng mga bahay, tapat ng mga kainan, pati na ang truck ng bumbero, naharangan na rin ng basura. Paano na kung re-responde sa sunog? Di po makadaan at saka dapat po bigyan ng action to. Pero di lang pala ito problema sa Baseco. Tawid ka lang sa Tondo at nakalinya sa kalsada sa isang bahagi ng Dagupan Street sa Tondo. Ilang araw nang naghihintay mahakot ang mga basurang ito. Nag-sorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor. Pananabutahin na naman. Naku, Ismael. Pag-usapan natin mamaya lang. Tapusin lang po natin ito mga kuys. Nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. Gusto ko lamang po manghinang paumanhin at pangunawa sa ating po mga kababayan
wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Sa ngayon po, nasa 91 trucks pala ang umiikot sa buong Kamaynilaan. 24 hours po ang ating pangongolekta ng basura ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng naunang kontraktor. Kinaya. Nagtuturo na naman ng sinong masisisi at sinasabi namang sinabotahe mga kuis mga guys. Alam niyo mga kuis mga guys, konting trivia lang bago po tayo dumako sa next talakayan natin. Yung contractor na Lionel mga kuis mga guys, so grabe subok na po pala yan sa ibang mga bayan dyan sa Central Luzon o sa Pasig man o kahit saan po dyan. Subok na po yung Lionel mga kuis mga gayas na talagang maaasahan mo pagdating sa pagkulikta ng mga basura. So yan po yung contractor o garbage contractor na tinanggal po ni Mayora Hani Lacuna dahil kuno ay nasabotahe siya dahil sa kapanahonan daw pa daw yan na contractor ni Yorme Isko Moreno. So now, may nangyari bang ganyan? Siguro isa lang. Yung isa lang. Yung sa may Ilaya, no? Yung hindi agad nakuha. Pero, pagkatapos noon, tuloy-tuloy na po yun na wala kang makikita o maririnig o mababalita dyan sa mga live streaming media, mga kuis, mga gayas na nagre-reklamo na hindi po nakuha yung mga basura nila. So, ngayon lang po yan. Bakit? May driver po. May driver po ng Lionel na nakapagsabi at nagkomento sa post ni Mayora na yung kontrata nila hanggang 31 ng December laang. So, bumungad yung mga basura January 1 po yun hanggang January 4. Ewan ko lang, 5 ngayon kung andyan pa rin ba. So, dito po muna, basa-basa po muna tayo sa mga komento ng mga netizen. Sorry po. Hindi lang po Manileño, kundi sa buong mga Filipino nga nagkomento doon sa balitang yun mga kuis mga guys. Basa-basahan po natin mga kuis mga guys. Basa-basa po muna tayo. So basa-basa po tayo ng mga reaksyon o komento doon ukol po sa video na nilabas po ng GMA Integrated News mga kuis mga guys. Sabi po ni Ara Tobias, mapapalitan na ang mayor ng Maynila. At sabi naman po ni Marily, talo ka na sa Manila, Hani. Isko, pasok. Ano po, paano yan? Sabi pa lang po ni Joel, dapat taasan nila yung sahod ng mga garbage collector. Well, ito mga kos, masasabi ko, yung garbage collector po, maliban lang po sa DPS o mga basurero dyan sa City of Manila, yung taga-Walis, hindi po sila kasali. Yung taga-collector, yung collector po kasi ang problema dyan, mga taga-Walis, wala pong problema noon. Ang problema po dyan is yung bagong collector dahil hindi po nila nakukuha agad-agad yung mga basura, mga kuis. Nung January 1, dahil nga po, sabi ng driver ng Lionel na kulang daw sa sasakyan, kulang sa manpower o man-hour o tauhan employee, kaya po nagkagayon mga kuis, mga guys, no? So, sabi niya, dapat taasan nila yung sahod ng mga garbage collector. No. It's not about the garbage collector, mga kuis, mga guys. So, well, siguro sa kanila dahil private company po yan. Pero sa City of Manila, maliban po yung taga-Walis dyan. Kasi private po yung taga-collector ng basura dyan sa City of Manila, mga kuis, mga guys, no? Kita yun mga kuis, mga guys. May nakapagsabi pa, dapat taasan yung nagsorry ka pero isinisisi mo sa iba yung sarili mong kapabayaan, Lacuna. Naku po. Sana dumating yung isang araw na may hawak na politiko sa waste management. Pwede po yun. Mga kuis, mga guys, no? At sabi naman po dito ni Timel, ibalik si Yorme Isko. Naku po. At kita nyo mga kuis, mga guys, talagang namimiss nila yung pamumuno ni Yorme Isko Moreno. Sabi naman ni Gerald, bakit hindi pa naghakot yung mga bagong kontraktor? Stop blaming the previous one. Correct, tama po. Mayora, isinusulit yung pangungurakot
ang lala talaga simula nung namuno si Lacuna dito, sabi ni Josh Lee. Ayan. Pagdating sa mga pagkolekta sa basura, maipawagmalaki kung Quezon City araw-araw nangungulikta dito sa amin. Kahit linggo, kahit inabot na sila ng gabi, nangungulikta pa din. Kahit umuulan, meron o palakpakan. Yung si Yorni ang nakaupo sa ang naglinis ng Maynila, disiplinado at organized lahat. Pati mga daanan, walang nakakaharang. Pero ngayon, dugyot na naman ang Maynila. Naku po. Paano kung sinabutahe? Ikaw ang nag-terminate sa UNIL. Naghahakot sila dito sa amin noong December 31. At narinig ko po na wala na silang trabaho. Bukas, last day na nila. Mga basurero, tinanggalan. Last day na pala, December 31. So, January 31, iba na po yung garbage collector. Bakit sinisisi? Ayan. O, bakit sinisisi niya yung dating kontraktor? January nag-start di makolekta. So, yung bagong kontraktor ang may issue. Gulo ng mayura na to. Kita mo yung mga guys. O, kahit alam po ng taong bayan kasi nga po yung mga driver na yan, siyempre may chismis din yan na last din na nila, o di ba? Hindi lang dyan, dami din dito sa may Santa Ana, Manila. Naku po. Yan ba ang mayura ginagawa mo sa Manila kung anong linis ni Isko ngayon mabaho na muli? Naku, delikadong ratings natin ito mga guys. Grabe ang dami ha. Kahit ako, kunwari, garbage collector, hindi na ako maghahakot ng ganyan. Karami tapos yung sahod kulang po dapat dito pinataas ng rate din yung mga sahod depende po. Alam na kasi ni Lacuna na talo na siya. Sabi po yan ni Marty. Bakit dating kontraktor ang kakasuhan? Kung December 31 tapos na ang kontrata nila. Sabi sa report January 1 paandon ang mga basura ay di yung mga bagong kontraktor ang may problema. Naku, parang tama. Nagbabayad ka ng buwis pero walang may tinong waste management disposal, yun lang malinis at walang basura sa daan, hindi ma-achieve mga customers. Alam na ang mayor. Ang linis ng Manila noon daw. Okay, tayo mga customers. So, yan po yung komento ng mga taong bayan mga customers. So, next video mga guys, ito po yung driver ng Unil na nagkomento po sa post ni Mayora. So, yan po yung driver. Sabi niya, driver po daw siya ni Unil mga guys. Muntik na Junil. Ayun po, post ni Mayora, nagkomento po siya si Justin Brownlee mga guys. Sabi niya, wow Mayora, nagsasabi ka ba ng totoo? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin ang salitang sabotahe? Kung alam mo lang, Mayora, December 31, 2024, ang huling biyahe namin. Huling biyahe namin. So, ibig sabihin, ano po siya? Driver. Isa ako sa driver ng Unil na nagpakapagod sa biyahe. Yung diwang biyahe namin. Ginawa pa namin yung dalawang biyahe namin, ginawa pa namin 3 dahil nakakaya naman sa pagpalit sa aming bagong kontraktor. Sa bagong kontraktor nyo na pinagmamalaki kung iiwan naming madumi ang lungsod ng Manila, huling biyahe namin clear ang buong Manila sa basura. Yung pinagmamalaki mong kontraktor na ipinalit mo ang may malaking problema. Naku po. Dahil ilan lang ang truck. Naku po. Dahil ilan lang ang truck ang tumatakbo sa kanila. Ang pili ko, walang truck. Ang pili ko, walang truck. Wala pa atang 10 ang tumatakbo. Metro West, madaming truck, karamihan sira at kulang sa tao. Nako po, dapat pawang katotohanan lang po ang i-report natin sa bayan. Sa bagay, ilang buwan na lang naman yan at sigurado babalik yan kami. Tagal yun
dyan para mapanatili ang kalinisan. God first, mga kois. Oh. See? Kita nyo yung mga kois, mga guys. So, ang may problema pala nito, hindi ang Lionel, yung bagong kontraktor na mga basura, mga kois, mga guys. So, bakit sinabi ni Mayora na ang dapat kasuhan yung mga nakaraang kontraktor? Ayun, klarong-klaro po na yung trabaho nila, imbis na 2 biyahe lang, ginawa pa lang 3 noong December 31 para mapanatiling malinis. Pagpasok ng January 1, mga kois, mga gayat, ayun na, nakawindang-windang na po yung pagkuha ng basura dyan. So, sa next video, mga kois, mga guys, dito po natin maisip po natin, mabalanse po natin. Dahil yung Lionel pala, mga kois, mga gayas, umaabot po sila po yung collector garbage sa ibang bayan, mga kois, mga guys. Panoorin po natin to. This video is credit to Vice Mayor. Vice Mayor, ayan. Crisis sa basura. Mayroong sumikat na Yan si Honorable Juan Villaferte ng City Vice Mayor ng Paranaque. O, taga Paranaque, Vice Mayor, mga kois. So, pakinggan po natin, mga kois, mga guys. biro o joke tungkol sa lungsod ng Paranaque. Kapag ikaw daw ay nasa biyahe, sakay ng jeep, hindi mo kailangang sumilip sa bintana ng jeep na iyong sinasakyan para malaman kung nakarating ka na sa Paranaque. Bakit? Dahil oras na maamoy mo ang masangsang na simoy ng nabubulok na basura, malalaman mo agad na paniguradong nasa Paranaque ka na nga. Ito ay biro, kwento na marahil marami na sigurong hindi nakakaalala dahil 20 years ago pa ito sumikat na kung maaalala ng iba, umusbong na biro o joke dahil sa matinding problema natin sa basura 20 years ago. Natuldukan ang problema ng mga Paranaqueños sa basura taong 2013 sa pagpupo ni Edwin Olivares bilang mayor. Nagdesisyon siyang kunin ang serbisyo ng isang professional garbage collector and hauler, ang Lionel Waste Management Corporation. For the first Kita niyo, mga kois, mga guys, ang Lionel, subok na po yan. Subok na sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Subok pa sa ibang karatig bayan dyan sa Kamanilaan, mga kois, mga guys. No? Klarong-klaro. Wow. first time noon, naranasan ng mga Paranaqueño na ang kumukolekta ng kanilang basura ay garbage compactor trucks at may schedule ng garbage collection sa bawat lugar. Planado ang ruta at oras. Yung garbage compactor truck, mga kois, mga guys, kita mo yung medyo high-tech na siya sa likod. Ibabato na lang ng tao doon, tapos may hydraulic na kukuha na lang. Hindi yung mano-mano mo lang, mano-mano yung paglagay. Yung mababa lang, tapos gaganunin ng hydraulic, itataas. Yan yung compactor, mga kois. Ngayon, kita nyo naman sa recently video natin, mga kois, mga guys, wala, dump truck lang po talaga. O mano-mano po yung tao doon. Paket. Ng biyahe ng mga trucks ng basura. Mula sa mga villages at subdivisions, mission areas at mga commercial establishments, lahat nakokolektahan ng basura. Episyente, nasa oras, maayos ang trucks, at totoo namang may sistema ang serbisyo ng Lionel. Dagdag pa rito, bukod na nagtayo ang korporasyon ng sarili nilang transfer station sa C5, mayroon ding sariling dump site or private sanitary landfill ang Lionel. 9 na taon nagserbisyo ang Lionel sa Paranaque. At sa 9 na taon na iyon mula 2013 hanggang December 31, 2022, masasabi po namin hindi lang pasado ang grado ng kanilang serbisyo, kundi very satisfactory naman ang kanilang performance. Anong basehan? Wala namang pinaparating na reklamo mula sa mga residente at negosyante patungkol sa issue ng basura nung kapanahunang Lionel pa ang naghahakot ng basura sa atin. Bilang mga nagseserbisyo sa gobyerno,
Mabigat na basehan ang reaksyon, komento at reklamo ng mga taong ating pinagsisilbihan. Bakit kailangan bigyan ng bigat ang reklamo ng tao? Dahil ang ibinabayad ng gobyernong ito sa kontrata ng paghahakot ng basura ay galing sa buwis ng tao. Fast forward tayo sa present time, 2023, bagong taon. Kamusta ka, Parañaque? Mababati ba talaga natin ang mga Parañaqueño ng Happy New Year? Baka magtaka po tayo, bakit umabot po tayo sa Parañaque? In-explain po natin kung gaano po kagaling yung UNIL, kontraktor ng basura na tinanggal po ni Mayor Lacona dyan sa City of Manila, mga kois, na mga guys na sinasabi niya na nasabotay daw siya dahil po daw yun po yung kontraktor sa kapanahonan ni Yormisco Moreno. Mukhang layo yata, mga kois. Mayroon pong nag-post ng pagbati sa aking social media page. At ang sabi, isang mabaho at maruning salubong sa 2023 sa mamamayan ng Parañaque. Gusto ko pong panoorin natin itong video na ito na amin pong pinaghandaan. Kasing parehas lang talaga sa City of Manila yung sa ngayon, no? Oh. Okay, tayong sistema mga kois magayas, same lang yan. Same lang yan ng yung mga basura ngayon dyan sa City of Manila, mga kois. Need we say more? This is precisely the reason why the City Council decided to call for an emergency meeting and for this untimely special session to address the crisis in garbage. Lunes, nagpulong po, Linggo, nagpulong po, nagkaroon ng emergency meeting ang mga konsihal at ang inyo pong lingkod upang pag-usapan ang problema o ang krisis sa basura. Lunes, kahapon, mayroon pong naganap na pagpupulong sa Mayor's Office. Ipinatawag ang inyo pong lingkod, ang Vice Mayor, ang ating Majority Floor Leader, Councilor Martin Santos, ang Chairman ng Committee on Environment, Councilor Jomar Iliana, at ang naging 6 na barangay kapitan kasama ang mga department heads, ang ating city administrator, ang ating head ng sentro, Mark Besa, ang ating legal, at syempre nandun ang ating mayor. Biglaan din po palang tinatawag ng mga konsehal. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakilala sa amin ang bagong kontraktor ng Parañaque sa basura, ang Metro Waste Solid Management Corporation, represented by its owner and president. Nako po. Yung Metro Waste na yan. Ano lang ba natin? Mr. Jerry Ching. Nagsalita ang lahat, pati ang mga kapitan tungkol sa sitwasyon at problema, mga kakulangan sa paghakot ng basura
hindi akma at naglalakihang garbage trucks, maging ang pag-uugali ng mga paneros or garbage haulers. Habang dinidepensahan naman Kita nyo mga Kuwes Magayas. Bakit pa nakuha yung Metro Waste na yan? Nagka-problema na pala yan sa ibang mga bayan. Palpak na pala yung... Kita mo? Nung nang-Lionel sila mga Kuwes Magayas, kita mo talagang quality yung trabaho nila. Nakukuha up to date yung mga basura. Noong nagpalit ng waste contractor, nagpalit, nagtakolekta ng basura. Metro West, palpak na pala dyan sa Parañaque. Bakit pa kinuha dyan sa City of Manila? Mr. Ching ang kanyang serbisyo at ang kanyang kumpanya. Serbisyo nga ba o perwisyo? Totoo nga na ang mayor ang pumipili ng kontraktor ng basura. Pero kinakailangan pa yatang gisingin sa masaklap na katotohanan itong si Metro Waste na ngayon pa lang ay bagsak na ang kanyang grado sa entrance exam. Naku po! Yan din po yung ginawa sa City of Manila. Bagsak na pala, palpak na pala. Bakit pa kinuha dyan sa City of Manila? Bakit? Anyari? Parang sinabotahe lang pala si Mayora ng Metro Waste na yan. Hindi yung nakaraang mga garbage collector na Lionel. Ha? Kita nyo? See? Ngayon, alam nyo na kung bakit po natin na-insert tong video na to na galing sa Parañaque. Dahil nga pala kapalpakan na pala yung mga bagong contractor ngayon na basura dyan sa City of Manila. May bad record na pala. Pagdating sa performance. Confident, malakas ang loob sumagot sa mga tanong. Yun naman pala kasi may kontrata na. Pirmado na ng mayor, December 27, 2022, inaward ng Bids and Awards Committee headed by the back chairman, headed attorney. Now mga Kuwes mga kaya, dahil yung mga dalawang kontraktor ng basura dyan sa City of Manila, nakakontrata na. Hindi natin alam kung ilang taon yung kontrata nila. So, paano na kaya yan? Itapon ni Yormisco Moreno yung mga kontraktor na yan. Pwede ba kaya yan? Tanong natin. Pwede pa kaya pagkatanggalin ni Yormisco Moreno na may kontrata na? Pwede kaya i-terminate yung kontrata na yan? Kasi yung Lionel, wala na eh. Tinerminate na eh. Alam naman po natin, dyan pa lang sa ibang bayan, wala na, bagsak na ang kalang performance. O ngayon, pagdating sa Manila, bagsak pa rin ang performance. So siguro, dahil sa katalinuhan, initiative ni Yormisco Moreno, kaya po niyang pagtatanggalin yan pag-upo niya sa City of Manila, mga Kuwes Magayas. Mananalig lang po tayo kay Yormisco. Voltaire de la Cruz. Sa gitna ng pagpupulong, hiningi ko po ang kontrata. Ang contract price na nasa kontrata ng Metro Waste ay 414,803,520 pesos. Mas mataas ang presyo ni Metro Waste kumpara kay Lionel. Sabi kasi ni Mayora, is not related sa City of Manila, sa Parañaque ito. Kasi nasabi din ni Mayora dyan sa City of Manila na dumaan daw sa bidding. Dumaan daw sa bidding at nang nanalo, dalawa. Itong Metro Waste at saka yung isa na kontraktor. So dito natin, hindi natin alam kung magkano talaga yung presyuhan. Pero dito, mataas pa yung Metro Waste kaysa Lionel. Na ang Lionel na talagang garantisado po na subok na po nila. Maliit po, pero kakaiba. Sana hindi po ito nangyari sa Manila. Ang huling kontrata ni Lionel ay naghahalagang 414,240,000. Ang tanong ko kay Mr. Ching, mas mataas pala ang presyo nyo kung ikukumpara kay Lionel. Hindi ba dapat nang na mas magaling, mas efficient, mas maganda ang serbisyo nyo kumpara kay Lionel? Hindi siya kumibo. Ang dagdag ko pa po, we are classified as a first-class city. A highly urbanized city.
Hindi akma at hindi po katanggap-tanggap ang mga equipment at service ninyo. Oh, mas lalo na po sa City of Manila na which is the capital city of the Philippines, mga kuis. Tapos, ganun, mababalitaan sa buong mundo na tambak yung basura kaliwat kanan. Umabot pa ng may ilang araw bago pa nakukuha. O, kita nyo? See? Totoo nga na nakipagkontrata na sa inyo ang mayor. Walang pahintulot ng konseho. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan namin na ganyang kabackward ang sistema nyo. May bilitero kahapon. Pinapasahod ng lungsod ng Parañaque pero mukhang abogado na siya ng Metro Waste. I would like to cite an important provision in the Local Government Code, Section 22. Unless otherwise provided in this code, no contract may be entered into by the local chief executive in behalf of the local government unit. Kulong nyo yan, ma'am. Kulong nyo yan, ma'am. Kulong nyo yan. By the sanggunian concerned. A legible copy of such contract shall be posted at a conspicuous place in the city. This provision, I believe, ginawa ng mga mambabatas natin for check and balance. Para naman kapag may kontratang ipinapasok ang gobyerno, hindi tayo nag-fishballan dito. Tutuhog ako ng fishball, tapos yung pumipirma sa kontrata, tutuhog din yung fishball, tapos maglalandian kami tungkol sa kung ano ang dapat gawin at mga responsibilidad niya sa lungsod. Check and balance ang purpose nito. Kaya kailangan may authority na ibinibigay ang sangguniang panlungsod sa mayor bago siya pumasok sa isamang kontrata. Ito ay para tingnan ng buong konseho na binoto ng mga tao kung ang isang kontrata ba na pinagkasunduan ng isang mayor at ng kontraktor ay hindi grossly disadvantageous to the city. Hindi lugi ang lungsod. Ginastos ng tama ang pera at hindi talo ang tao sa kasunduan. This provision is also in accord to the policy of transparency. Nako po. Mukhang sa Martes yata may session ng City of Manila. Hindi kaya ito matanong ng GTV ba kung anong nangyari sa Lionel at sa bagong kontraktor dyan sa mga basura City of Manila. Ako kakalampagin na naman kayo nito ni GTV Villanueva. The government. Hiningi ko po ang TOR. Ano yung TOR? Terms of Reference. Ito ay dokumento na siyang naglalaman ng mga technical description or specifications na pinagbabasihan ng mga detalyeng napagkasunduan sa kontrata. At hayon, may nakita kaming troubleshoot sa problemang pinanggagalingan ng krisis natin sa basura. Ang UNED, may 54 compactors. 4 na po na medium-sized garbage truck with compactors at 14 na large-sized garbage truck with compactors. Ang Metro Waste, ilan ang compactor trucks? 20. 20 maliliit na compactor trucks, 4 na malalaki. So, tama yung sinabi ng driver ng Lionel, mga koys. Nakulang yung truck nila, mas marami pa ang Lionel. Pero bakit pumasa dyan sa City of Manila? Ang tanong! Ikaw yun. Doon pa lang sa bilang ng mga compactor trucks, hindi aakma sa requirement ng lungsod. Hindi aakma sa dami ng basura na dapat kinokolekta sa buong lungsod ng Parañaque. Ano ba yung kontrata na yun? Niretrofit ang kasunduan ayon sa kakayahan at gusto ng kontrata. Samantalang tayo ang lungsod ng Parañaque ang magbabayad sa kanila. At ano pang pinanggalingan ng problemang ito? Lack of foresight. Bago pa magsimula ang administrasyong ito, alam na ng lahat at sinasabi nila magpapalit sila ng basurero. Pero hindi ba kung magpapalit ka ng basurero, kailangan
Si mga kuis, mga gayas. Bago ka magpapalit ng mga kontraktor ng basura, dapat sinaliksik, tinalakay kung may kakayahan po ba talagang mapanatiling malinis nila yung City of Manila, mga kuys. Dapat inaalam kung ilan yung mga sasakyan o yung compactor, hindi yung ordinaryong mga dump truck lang yung pinapadala, mga kuys. Kasi matagal yun eh. Matagal yun kasi manumano mo angat yun. Samantala yung mga compactor, garbage truck, may makina yun, may hydraulic yun eh. Diyan lang, yung ano lang yata, mga 2 meters. Tatapon mo lang dyan, tapos matik na siya, nakukunin. Papasok doon sa loob ng garbage collect truck, mga kuys, mga guys. No? Kita mo si mga kuys, mga kayas. So, totoo yung sinasabi ng driver ng Lionel na kulang sila sa manpower o man-hour o employee o kulang sa sasakyan, mga sira-sira pa, sabi niya, mga kuys, magayas. Wala. Palpak. So, bakit? So, napatanong itong taong bayan, bakit pa kakasuhan yung Lionel? Samantalang may bago na palang kontraktor, 2 pa, dyan sa City of Manila. O, klarong-klaro na sinabi niya hanggang December 31 lang po. So, January 1, iba na po yung mangungulikta. Yun pala, hindi kinaya. Nagkaberya na pala. Nangyari na sa ibang mga bayan sa city, sa Kamanilaan. So, bakit hindi pa sila nagiging aware doon, mga kuys, mga guys? No? Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa video ito sa comment section, mga kuys, mga guys. Mega love shoutout po sa ating lahat. Okay, so po naman, God Manila. God first, God bless, all peace. Bye-bye!